But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Let's pray. Ginoo, salamat sa matawang nga adlaw, gihatag ka namo dili nga adlaw. Salamat inyong gabhion sa parimbahon sa prayer meeting. Salamat sa presensya sa mga Kristohanon, sa mga kabataan. Salamat Lord, despite Ginoo sa ngit-ngit nga gianan, thank you nga makapangalagad mi kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Lord, pasayloan ka ni Ginoo sa mga una nga dautan, mga pinulungan, mga kasing-kasing nga dili maayo. Ginoo, pasaylo ami aron nga nahimo mi ako sa mga tubangan sa pagtusod pulong ubalin ka mi Lord. Tabangi mi o matali mi kaalam nga masabtan namo imong pulong sa simple nga pamaagya kini pangayo ng tanan lagi sa pangalan ni Jesus. Amen. And this is atong gibasa sa 2 Timothy chapter 2 verse 20. The Bible says, "But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also wood and of earth." Sa usa kada kong balay, sa usa kada ko nga panimalay, ingon pa sa pulong sa Ginoo, dili lang di ay nga ang mga sudlanan sa bulawan o sudlanan sa plata, apan of wood and of earth. Napud ay mga sudlanan nga kahoy ug sudlanan nga hinimo gikan sa yuta. And some to honor and some to dishonor. Naday mga sudlanan nga ang uban bililhon, ginatuboy, ginapasilunggan. Ang uban pud murag dili kayo mapuslanon na moadto ta sa diha sa kusina. Di ba na yung mga sudlanan diha inyo makita? Ang uban sudlanan diha mo tingani mo sa Juna gigamit pa man niya. Maot naman ni. Ang ini labay na lang ni. Na mga vessels diha ang uban to honor, ang uban to dishonor. Napoy mo ingon nga, ninduta pa ni oy. Ngayon gilabay naman eh. So, naghisgot ni og mga vessels. Ang word nga vessel or sudlanan, it can be anything that masudlan og food or masudlan og tubig. Itawag na siya nga vessel. Tanan nga ginagamit nato vessel na siya or sudlanan diha sa kusina. Nay yahong, nay platito, nay plato, unsa pa? Nay bandihado, grabe naman ang term ay bandihado. Unsa pa gyud? Nay kawa, nay kaliro. So mga vessels na sila, mga sudlanan na sila. Pagabot sa verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Naghisgot ni sa katawo na sab. Kita di ay isa kita kasudlanan. Ingon pa sa Biblia, kung atong limpyuhan atong kaugalingon, mahimo ta nga sudlanan ngadto sa pagpasidungog. Sanctified. Unsa man ang word nga sanctified means set apart for the master's use and meet for the master's use. Gipalain. Di ba ang atong mga gamit ato nang ginalain? Amot lang sa inyo ha. Kini, di ba ang gamit kini pang prito ni siya. Kita mo nang luwag na pang prito, flat kayo. Para pag alsan mo sa pinirito, ditso ra dayon mo ukab. Katisting ba mo nagprito mo nya inyong gigamit dili pang prito, di ba lisod? Naay mga certain thing atong gamiton para sa usa ka butang. Yung pa rin sa pulong sa Ginoo, from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Na di ay galamiton nga meet. Unsa nang meet? The word meet means suitable. Angay for the master's use. Kung mukaon ta, na di ay ginagamit nato nga usahay di ta komportable, di ta suitable. Ako magkaon ko dili ko komportable magamit og tinidor. Pero kung naa, ang tanaw na to nga formal na may nini, tambong kag kasal niya, mugamit sad ko. Pero kung dinhi lang sa balay, di ko gagamit og tinidor. Mo po na ako and meet for the master's use and prepared unto every good work. Natimanan nato nga sa atong mga gamit, natay mga certain gamit nga atong ginagamit din sa panimalay. Dili tanan diha nga luwag imong gamiton, di ba?
Nalay ginagamit nimo, nay gamit niya nga ganahan ka kani nga luwag ganahan ko ano. Bisan man gani sa kutsilyo, di ko ganahan na ang kutsilyo eh. O kutsara, sa man ang kutsara dali man ang mabawog, di ko ganahan ana. So nay day mga gamit nga meat for the master's use. Let's turn to the book of Zephaniah. Dini sa Zephaniah, Izra manon. Habakuk, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah. Diha. Zephaniah chapter 3 verse 1 and 2. Basahon. Woe unto her that is filthy and polluted, to the oppressing city. This is talking about the city of Jerusalem. The city of Jerusalem had been polluted because of idolatry. She obeyed not the voice. This is the city of Jerusalem. The people that live there obeyed not the voice of the Lord. She received not correction. She trusted not in the Lord. She drew not near to her God. So Zephaniah, usa ni siya ka prophet nga diin iyahang gi-rebuke ang city of Jerusalem sa ilahang moral state tungod kay nagpalayo sila sa Dios. Ug gani sa atong gibasa sa ganina katong sa 2 Timothy 2:20 ug 21 naghisgot sa vessels nga sudlanan nga meat for the master's use. So karon gabi ang tema atong hisgutan is about a clean vessel. Kanang limpyo nga sudlanan. Kung mukaon ta, kinsa man sa inyo ganahan mukaon unya ang inyong plato gamiton hugason. Di ba usa nimo gamiton ang plato but nga nimo sudan, di ba sigurohon nimo nga unsa nimo plato limpyo. Ang imong sudan humba, unya ang imong plato pananglitan hugaw binay ulod. Ganahan ka mukaon. Di gyud ka ganahan kay hugaw ang plato. Bisan pag humba ng sudan tungod kay plato hugaw, di ka ganahan mukaon. So ato hisgutan about clean vessel. But saan ang word nga clean? Limpyo. Saan ang vessel? Sudlanan. Limpyo na sudlanan. At tubangan sa Dios, vessel ta. Sudlanan ta. Mga sudlanan ta at tubangan sa Dios. Now, dili ko nagahisgot ini og literal vessel, but nagahisgot ko may tungod sa espirituhanon nga sudlanan. Kita ang sudlanan dinhi. Kunya tan-aw nato sa atong kaugalingon. Pangutanon nato atong kaugalingon. Limpyo ba ta nga sudlanan? Kung hugaw ta nga sudlanan, gamiton ba ta sa Dios dili? Ay, butang na sila sa daplin, hugaw man na. Unya na nako gamiton kung limpyo na siya. Ang Dios dili mo gamit kang bisan kinsa. Sigurohon sa Dios nga iyang gamiton kanang limpyo. Na dinhi sa simbahan na ay mga gigamit dinhi sa Ginoo. Pero dili sabta gamiton sa Dios kung dili ta limpyo. Now, sigurohon nato atong kaugalingon that we are a clean vessel. Dili sa pulong sa Dios atong gibasa chapter 3 verse number 2. Tanaw nato unsay mga hinungdan dinhi. Ingon ba sa pulong sa Ginoo, unsa may atong buhaton aron mahimo ta nga limpyo nga vessel aron gamiton ta sa Dios. The Bible says she obeyed not the voice. This is a verse number 2, notice, obeyed not the voice. This is the city of Jerusalem. They were disobedient to the voice of God. Sa word disobedience, wa sila gatuman, masinupakon sila. So number 1, aron mahimo ta nga clean vessel, ang problema din sa city of Jerusalem, they obeyed not the voice of the Lord. Aron mahimo ta nga clean vessels, kinahanglan nato ang obedience. Amen? Saan ang obedience? Mutuman ta. Mutuman ta. Saan itong tumanon? Tumanon nato ang tingog sa Ginoo. Amen? Tumanon nato ang voice of the Lord. Dinhi ang problema sa city of Jerusalem, do not
obey the voice of the Lord. Now, Kristohanon, usa ka reminder, do not disobey the Lord. Di nato supakon ang Ginoo. Amen? Ingon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ta magbasa sa iyang pulong. Obey the voice of the Lord. Kinahanglan ta magsimba. Tumano nato ang sugo sa Ginoo. Amen? Ang nasod or ang city of Jerusalem obeyed not the voice of the Lord. Na Kristohanon, naapon ni sa tuwa, kini bitang dili ta mutuman sa pulong sa Ginoo. Pero kung di ta mutuman sa Ginoo, unsa man ta, limpyo ta or hugaw ta tubangan sa Dios? Hugaw ta, gamiton ba ta sa Ginoo kung dili ta mutuman? Dili gyud ta gamiton sa Dios. Na Kristohanon, aron mahimo ta nga clean vessel, we need to be obedience. Amen? To the voice of the Lord. Tumanon nato kung sa sugo sa Ginoo. Pag-abot sa pagbasa sa Biblia, basa ta sa pulong sa Dios. Pag-abot sa pag-ampo, Kristohanon, bisan bata, kinahanglan ta mag-ampo. Amen? Obey the voice of the Lord. Na di na ito kayo dugayon, di na gyapon sa verse number 2, she obeyed not the voice, she received not correction. Tanawa ra gining city of Jerusalem, she received not correction. Wala siya nagdawat sa pagmatuto. Di siya mo dawat. Katisting mo ng badlungon mo. Unya, pag badlong sa mo ha, imbes maminaw ka, rebelde hinoon ka. Pasalamat ko aning si Natnat o si Priki, badlong na ko ni sila gahapon. Pero pasalamat ko kay pagbadlong na ko sa ilaha, naminaw sab sila, giingnan ako sila nga, blimpyuhi ko ninyo. Inyong gihugaw-hugawan itong pader. Nasuko, ko kay gihugawan ng pader. Kulimpyuhi ko ninyo. Ilang gilimpyuhan, yakang gabi, ningani sila, nangayon sila suri. Ako silang ginan. Wala ko nasuko sa inyo ha, pero nasuko ko sa inyong gibuhat. Okay, ganahan ba dahil ta ng magminal dito? Masuko gid ta na. Mao po ni dinhi sa pulong sa Diyos, pero pasalamat ko kay sa diyang gi-correct na ko sila, giingnan ako sila nga, sayop to inyong gibuhat, ayaw to inyong buhat pag-usab. Pwedeng hilak nila. Nga ako silang gigakos. Ako na silang giisip ng mga anak. Palangga na ako ni sila. May pa ni sila kaya nakagakos ako Si Binaya, wag yung kakakos ako. Ikaw Bina, sinat na to si Bricky, gakos na siya ko kaya na, naghilak. Ako silang gikorek, pero pasalamat ko kay nagdawat sila sa correction. Ingon sila, sorry pastor, hindi na namo usbod. Kanang makasala ta normal gid na. Pero dapat kabalugid ta mga pasaylo. Ako silang giingnan, hindi naisip pa ngayon pasaylo. Maragapon, ayan na ninyong sunduga. Kaya di na maayo. Dili malipay ang ginawa na ako, di po ko malipay. So, dinhi ang problema sa city of Jerusalem, received not correction. So, Kristohanon aron mahimo ta nga vessel, kinanglan dawato na to ang correction. Amen? Kung i-correct bitaw ta sa pulong sa Ginoo, maigo bitaw ta, wali dawata. Lord, sayop ko. Ginoo, nakasala ko. Pasalo ako, Lord. Tabangi ko, Ginoo. Nga mahimo na ko unsay insakto. Giyahi ko, Lord. Unsay maayo nga akong buhaton. Amen? Usahay, i-correct ta sa Ginoo. Mo rebuild ta, musukol ta. Opo na sa inyong balay. Usay, suguon mo siyang mama. Musukol mo, di mo mutuman. Berahan ninyong mama sa inyo. Ha? Dili. Until nga musugot mo o mutuan mo sa sugo sa inyong papa or sa inyong mama. So, dinhi ang problema sa city of Jerusalem, receive not correction. So, Kristohanon, aron mahimo ta nga clean vessels, we need to obey the voice of the Lord. Ikaduha, we need to receive correction from the Lord. Pag i-correct ganito, dawaton na to. Kaya para na sa atong kaayuhan. Amen? Gibadlong ta, aron matulid ta, aron mohimo ta sa insakto. Ang pulong sa Dios nagakorek kini sa pulong sa Ginoo, sa 2 Timothy, makita na to. Reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Gihatag din pulong sa Diyos, ang badlungon ta, aron imatuto ta, aron tudluan ta, aron giyahan ta, unsa insakto. Amen? Muna nga, di kita mahimo nga limpyo nga sudanan. O kung di ta limpyo, di kita gamiton sa Diyos, until mahimo tang limpyo. Aron mahimo tang limpyo, tumano na kung sugo sa Dios.
Dawato na to ang correction sa Dios. So, verse number 2. Diha Zephaniah chapter 3. Verse number 2. The Bible says, she obeyed not her voice. She received not correction. She trusted not in the Lord. Wala siya salig sa Ginoo. Wala na siya ang nasod sa Jerusalem. Wala na sila salig sa Ginoo. Kristohanon, di ta gusto nga mahitabo ni sa atong kinabuhi. Kinahanglan gyud ta mo salig sa Ginoo. Amen. Ang Kristohanon, kinahanglan gyud mo salig sa Dios. Bisan unsay kahimtang, bisan unsay panghitabo. Na-notice ninyo? Musay mag-pray ta, niya sa atong prayer, makaingon rin ta nga, tubagon ka to sa Ginoo. Nga naman, kaya watay salig sa Ginoo. Gikinahanglan nato ang confidence. Gikinahanglan nato ang complete dependence diha sa atong Ginoo. Amen? Nga di ta mo salig og tao, nga di ta mo salig kang bisan kinsa, ang Ginoo ra gyud ang atong saligan. Kristohanon, ang nasod or ang city of Jerusalem trusted not in the Lord. Makita ninyo na sa verse number 3, trusted not in the Lord. Kristohanon, aron mahimo ta nga clean vessel, we need to trust the Lord. Amen? Under any circumstances, we should always be trusting the Lord. Anywhere, anytime, we need to trust the Lord. Ngayon duman ako, ang usa ka panultihon, I deserve nothing. I demand nothing. I trust the Lord for everything. Kristohanon, we don't deserve anything. It is only by the mercy of God. Amen? And if we deserve nothing, we're not supposed to demand anything. I deserve nothing. I demand nothing. We should be trusting the Lord for everything. Aron mahimo ta clean vessel, trust the Lord. Amen? Ang Dios ang atong saligan. Ug katapusan, sa verse number 3, she drew not near to her God. Ang problema sa city of Jerusalem, she drew not near to her God. Wala siya nagpaduol sa Ginoo. Aron mahimo ta nga clean vessel, unsa itong buhaton? Draw nigh to God, and God will draw nigh to you. Unsa buhaton sa buhaton ng pastor? Kinahanglan nato magpaduol sa asa tang paduol? Sa Ginoo. Kaning inyong pag-anhi sa simbahan, mga bata, kaning namo dinhi sa simbahan, nakapilong simba, asa mo nagpaduol? Wala mo nagpaduol ni Pastor James. Nagpaduol mo sa Ginoo. Paduol ka sa Ginoo. Palakas ka sa Ginoo. Lord, paduol mi sa mga Ginoo kay nami tuyo. Nami ihangyo Ginoo. Una sa atong kinabuhi, aron mahimo ta nga clean vessel. Kung layo ka sa Ginoo, murag hugaw gyud ka. Pero kung duol ka sa Ginoo, limpyo ka. Amen? Kanang gasimba ka, kusog ka mamalikas. Pero pag sulod mo din hala, hindi pwede mamalikas din kay duol ta sa Ginoo. Amen? Pero kung naka sa gawas, kusog ka malikas. Pero hindi ko na maayo. Madin hindi ka malikas. Pagkabot sa gawas, malikas ka. Kini mga bata, dili mo kusog mamalikas ani ba? Inyong praktisan, inyong badlungon, inyong kaugalingon. Unya kung masipyat mo, makapamalikas mo, hapaka inyong baba. Hapaka inyong baba. Badlunga ang inyong kaugalingon. Unya kamo mga dagko dinhi, kinsa magulang ninyo dinhi, kanang gasimba dinhi pang badlungan ninyo kung namo makita nga mamalikas. Badlungan ninyo. Masuko ang Ginoo anak. Clean vessel, limpyo nga sudlanan ang baba nga kusog mamalikas, limpyo na hugaw. Hugaw na nga baba. Kristohanon, kinahanglan limpyo ang atong kinabuhi. Amen? Bakak, hugaw na atubangan sa Dios. Tikas, hugaw na atubangan sa Dios. Kung di gyud ta magamit sa Ginoo, basta hugaw ta. Kinahanglan gyud limpyuhan nato ang atong kaugalingon. Sa unsang pamaagi malimpyo atong kaugalingon, tumanon nato ang tingog sa Ginoo, o sugo sa Ginoo. Dawato nato ang pagmatuto sa Ginoo. Saligan nato ang Ginoo ug mopaduol gyud ka diha sa Ginoo. Once mo palayo ka sa Ginoo, hugaw gyud ka. Pero kung mapaduol ka sa Ginoo, limpyo gyud ang atong kinabuhi. Amen? O kung limpyo ang atong kinabuhi,
gamiton kita sa Dios. I remember Brother Alimar, dili sa una nagsunglid siya nya kabalumang ko nga, uy, napaday ni kuan si Brother Alimar mo to nga. Ako na lang yun ang nagsunglid. Kabalumang ko nga, uy, hugaw pa man ini. Ang Kristohanon. So ako na lang saan nagsunglid. Siyempre, ako na tulubago na tubangan sa Dios. Nagsunglid din niya. Yung ana ang kinabuhi. And of course, at ako sa Kristohanon, dapat i-correct po yun nato ang atong kinabuhi. Amen? Hindi yun ang ginuganahan mo gamit og hugaw. Kung di po yun na mahimo nga epektibo, bisan pag gamiton ta. Kung makitaan sa tao, mamala, yung alam na siya, muna yung kinabuhi. Di yun na mahimo nga epektibo, bisan pag gamiton ta. Na Kristohanon, timan na to, ang Dios dili mo gamit og hugaw nga Kristohanon. Amen? Kung gusto ta gamiton sa Dios, dapat limpyo ang atong kinabuhi. May God bless His holy word. It's all stand. Mag-awit ka one song. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Last verse. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now. I'll trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Amen. Let's pray, Ginoo. Salamat sa imong mga puno. Salamat sa matag-usangan niya karon dinhi gikan sa mga bata, padulong sa mga young people, ngadto sa mga adults. O Dios, akong pag-ampo. Ang kining mga Kristohanon nga faithful sa prayer meeting, mo silang hatagan o special blessing o Dios. Ginoo tabangi matag-usa kanamo amahan ang among coming nga Thanksgiving. I-bless Ginoo ang imong ngalan mo imong pasilunggan o Dios. Ang tanan nga dungog, maya o pasalamat. Ang ibalik nga na kanimo Ginoo labi sa pulong ang mga dunggan karon gabi bless kini ang pabilin sa mga kasing-kasing una-una. Ano kang daygon, pasalamatan, ilagi sa Panginoon Jesus. Amen. Good evening. Ayaw